Mayor Vico sasampahan daw ng kaso dahil umano sa vote buying. May katotohanan kaya mga ito? Tara, pag-usapan po natin yan. Pero bago po tayo magsimula mga kaparing, don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. At bago po ang lahat, meron po kasi mga iilan po ang mga nagko-comment dito. I guess mga dalawa po yata sila. Galit na galit po sila kasi kino-content po natin yung mga naninira kay Mayor Vico. Sabi nila, bakit pa daw natin kino-content yung mga naninira kay Mayor Vico, yung mga nagpapakalat? Bakit daw hindi na lamang po tayo tumahimik? Hayaan na lamang daw natin yung mga ginagawa nila. Ngayon, hindi ko po alam kung sila po ay mga pro-Vico supporters o mga nagpapanggap lang. Kasi kung tunay ka pong pro-Vico supporters, hindi mo po hahayaan na magpapakalat ng mga maling impormasyon yung mga kalaban niya. Dahil marami pong mga nakakakita ng mga pinapakalat nilang mga pekeng balita. Libo-libo po mga nakakakita. At possible po na marami sa kanila ang maniniwala dahil hindi naman po sila taga-Pasig at masisira po ang pangalan ni Mayor Vico. Kaya nga po mahalaga na may mga vloggers po na dumidepensa dito. May mga vlogger po na naglilinaw ng mga pinapakalat ng mga kalaban niya ay wala pong katotohanan. At yun po ang ginagawa naming mga pro-Vico supporters na mga vlogger. Kasama po natin si Kaparokya TV. Okay, so ngayon mga kaparing, tara at dumiretso tayo sa pinaka-topic po talaga natin. Ito nga po, yung may binabalak na daw yung mga kalaban niya, kumbaga isang press con. Kasi nagbabalak daw po sila ng magsampa ng kaso laban daw po kay Mayor Vico dahil daw po sa vote buying. Kung matandaan po ninyo yung atin pong pinost kahapon, nagpapakalat po yung isang Facebook page ng maling balita kung saan yung pamimigay daw po ng allowance sa mga estudyante ay vote buying. Sabi doon, 1.5 daw na binibigay sa mga estudyante ay maiko-consider na raw po as vote buying, pero hindi po nila alam. Pero ang katotohanan po sa likod ng mga pinapakalat nila ay allowance po yon ng mga scholar po ng Pasig. Bigayan po ng allowance ng mga scholar. May election man po o wala, ibibigay at ibibigay po ang mga allowance sa mga scholar po ng Pasig. Nagsimula sa elementary, high school, senior high, at next week ay ang mga nasa college. Pero iba po ang pinapakalat nila, vote buying daw. Pero eto po mga kapareng, galing po mismo ito kay Mayor Vico. So baka mamaya may magalit na naman po dyan na nagpapanggap pro-Vico supporters. Hayaan na lamang daw natin na magpakalat sila magpakalat, diba? Ewan ko na lang po talaga. Okay, so ito po mga kapareng, galing po mismo sa Facebook page po, okay, ni Mayor Vico. Okay, take two. So eto po mga kapareng, galing po mismo sa Facebook page ni Mayor Vico. Kaya sa mga fake Vico supporters po dyan na magagalit na naman po, dadalawa po kayo na magsasabi na naman po, no, magko-comment na naman po sila na hayaan na lamang daw yung mga nagpapakalat. Pro Vico supporters ba talaga kayo o hindi? Kasi kung tunay kayong taga-suporta ni Mayor Vico, bakit nyo hahayaan na magpakalat ng mga maling balita yung mga kalaban niya, yung mga naninira sa kanya, yung mga galit sa kanya? At bakit kayo nagagalit kapag mayroong mga vlogger na dumidepensa po kay Mayor Vico at naglalahad po ng katotohanan laban po sa mga naninira sa kanya? Bakit kayo nagagalit? Hindi po ba dapat matuwa kayo? Kasi may mga vlogger po na kahit hindi sila binabayaran, dinedepensahan po nila si Mayor Vico dahil yun po ang katotohanan. So eto po. Okay, galing po mismo kay Mayor Vico. Press con na naman. Tulin ng araw, press con nagdaan. Tila ba kung kailan lang ngayon sa press con? Anong pag-iinitan? Ang scholarship naman. Kahit may exemption yan. Press con na namang muli. Di nila mag-gets ang ating minimithi. Press con na namang muli, pero sa dulo, katotohanan pa rin ang magwawagi. Spoken word poetry yun napakagandang pakinggan, talagang nagra-rhyme, no, nagtutugma po. So ito po kasi yun, ito. Sir, forward ko lang po, galing po kay, so nakatakay po yung pangalan. Privacy na rin po. Mukhang may press conference ulit sila mamaya. Hehehe. Press con, what? Press con, what? Ito po. Vote buying case versus Mayor Vico. Parang nagbabalak po yata silang magsampa ng kaso na vote buying daw po laban kay Mayor Vico. Kailan? May 10, 2025. Okay, 2 araw bago po magsimula ang botohan. Time, 10 a.m. to 11 a.m.
Saan daw po? Saan to? Sa Cali Preciosa Restaurant, Dr. 62 Avenue, Sagad, Pasig. Requesting for media coverage. Okay, media coverage na po. Ibig sabihin, magpapatawag po sila ng mga media para i-cover po yung kanilang press con. Dahil daw po magsasampa sila ng kaso na vote buying. Ito naman po ang reply. Ewan ko kung reply po ito ni Mayor Vico. Grabe, hindi na nagsawa. Post ko ulit. Ito naman po yung reply. Yung sa scholarship yata ang topic nila. Sabi na mga kaparing. Ito na naman po tayo. Pati po ang scholarship ginagamit na po nila sa politika para lamang masira si Mayor Vico. So yun po yung topic po natin kahapon mga kaparing. Kung saan atin pong isiniwalat doon ang kasinungalingan po na pinapakalat ng mga taong ayaw po kay Mayor Vico. Kasi nga po yung pamamahagi po ng scholarship sa mga scholar po ng Pasig, which is taon-taon naman pong ginagawa, 2 beses sa isang taon, pinapakalat po nila na vote buying daw po. Vote buying daw, tapos mali pa yung binabalita nila kasi 1,500 daw ang binibigay sa mga estudyante, which is wala pong katotohanan yun. Dahil ang scholarship po na natatanggap, depende po yan. Halimbawa po sa elementary ay 7,500 po kada kalahati po ng taon. So totally sa isang taon ay nasa halos 14,000 po, no, parang ganun. Mas mataas po sa mga senior high at nasa college. Pero pinapakalat nila vote buying daw po. So eto na. So antayin po natin to mga kaparing. Anong date pa ngayon? May 10. Tama, 10 po ba ngayon? 10, 11, 12. Okay. So May 10 po ngayon. So antay po tayo kung magkakaroon nga po ba talaga ng press conference, no? At yung pag-uusapan daw po, yung topic daw po ay yung vote buying daw po na isasampa laban kay Mayor Vico, which is gagamitin daw po nila na rason is yung sa scholarship daw po ang magiging topic nila. So mga kaparing, hindi ko po sinasabi na totoo ito. Wala po ang ganon. Ito po ay nasa Facebook page lamang po ni Mayor Vico. At yun po ang pinag-usapan natin. Kaya sa mga peking Vico supporters na naman po dyan na magagalit na naman po, nasa 2 lang po sila kasi. Dadalawa lang po yung mga nagko-comment po sa atin na galit po sila na bakit pa daw natin pinagtatanggol si Mayor Vico. Bakit pa daw natin pinapatulan yung mga nagpapakalat kay Mayor Vico ng maling balita. Dapat hayaan na lang daw, dapat tumahimik na lang daw tayo. Mga kaparing, kung talagang tunay po tayong mga taga-suporta ni Mayor Vico, hindi po tayo papayag na may magpapakalat po ng mga maling balita laban sa kanya. Kasi kasiraan po yun ni Mayor Vico, lalo na po kapag marami po ang nakakakita noon, mga tagalabas ng Pasig na hindi pa ganun kakilala si Mayor Vico. Diba, masisira po ang pangalan ni Mayor Vico sa buong Pilipinas kung marami po ang makakakita ng mga maling balita. Tapos hayaan lang po natin. Diba kasi alam natin na wala namang katotohanan yun, so hayaan na lang po natin. Hindi ho ganun. Dapat po gumawa tayo ng paraan para labanan yung mga nagpapakalat po ng mga maling balita laban kay Mayor Vico. Dahil dyan po masisira ang pangalan niya. Hindi nga po masisira ang pangalan niya dahil hindi naman po siya palpak na politiko, trapo, diba, corrupt, pero masisira po ang pangalan niya. Sa mga nagpapakalat po ng pekeng balita, maling impormasyon at kasiraan laban po sa kanya. Kaya eto po mga kaparing, yan. So, antabay po tayo dito, antayin po natin kung magkakaroon nga po ba talaga ng press conference, no? At ang magiging topic daw po ay vote buying. Dun gagamitin daw pong rason ay yung sa scholarship. May binabalak po silang kakaiba. Pero again mga kaparing, hindi ko po sinasabi na sila Ma'am Sara ito, di ba? Walang ganon, okay? Wala po akong binabanggit na pangalan specifically kung sino po ang nasa likod ng mga paninira kay Mayor Vico. Palagi ko nga pong sinasabi na hanggat wala po tayong maipakitang ebidensya, huwag po nating ibibintang kay Ma'am Sara Diskaya yung mga paninira kay Mayor Vico. Kasi hindi lang naman po siya yung kalaban ni Mayor Vico, marami pong kalaban si Mayor Vico. At ilan po dun mga negosyante po na nakabangga niya. Dahil sa may mga kaso, dahil sa may mga issue, may mga nilabag. So hindi lang po sila Ma'am Sara. Okay? Kaya nga po hindi ko binabanggit ang pangalan ni Ma'am Sara na ang nasa likod po ng mga paninira kay Mayor Vico
na ang nasa likod po ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon laban kay Mayor Vico kasi hindi lang naman po siya ang kalaban ni Mayor Vico, marami po sila. Sabi 11 AM daw pero parang wala pa naman po yata. So antabay po tayo mga kaparing. I-update ko na lang po kayo. Yun lamang po and don't forget to like and subscribe. Bye!